Good day po sa inyo lahat. Welcome to another edition ng Walking Talk Info video. Ang pag-uusapan po natin ngayon is about SSS Maternity Leave Benefit. So nung March 11, 2019 po, nag-take effect po ang Expanded Maternity Leave Law. Under po sa Expanded Maternity Leave Law, nagkaroon po ng enhancement ang maternity leave benefit. Humaba po yung yung compensable period para pwedeng bayaran sa maternity benefit. At itong batas na nga po itong naging pamantayan na ng SSS maternity leave benefit. So i-compartmentalize po natin yung talking points natin into 5 areas ngayon para madali nating maintindihan at matandaan ang mga pagdidiskusyon po natin ngayon. So, number 1 is natin. I-discuss natin yung coverage ng program. Number 2, yung qualifying conditions. Number 3 is yung mga benefits and enhancement ng expanded maternity leave law. Number 4 is yung prescriptive period. O ang ibig sabihin ng prescriptive period, kung gaano mo ba katagal pwedeng i-file yung claim mo under sa expanded maternity leave law. And number 5, kung paano po mag-file. So punta tayo sa number 1. Ano po yung coverage ng expanded maternity leave law? Ang coverage ng expanded maternity leave law is lahat po ng female workers in the public, private sector, including po yung mga voluntary contributors and self-employed members sa SSS. So pero itong discussion na to, ililimit lang po natin sa mga features ng SSS maternity leave benefit, although ang expanded maternity leave law ay covered din ng mga public sector. Lang natin. Ang pagdidiskussan lang po natin dito is yung sa SSS maternity leave benefit. So yun yung mga covered female workers in the public and private sector and self-employed at mga voluntary contributors sa SSS who have given birth, nakunan or nagkaroon ng emergency termination of pregnancy. So tatlo po 'yon, live birth, nakunan, and emergency termination of pregnancy. Yun po yung mga pwedeng i-claim under sa expanded maternity leave law. So ano po yung mga ano pa po yung mga ibang features nito? Ito po ay regardless sa civil status ng female member. Ibig sabihin, hindi po kailangan kasal ang isang female member para makapag-claim po under sa maternity leave benefit sa bagong batas na sumasakop nito. Regardless din po sa employment status niya. So hindi po tinitignan diyan kung contractual ka or regular. Ang importante, contributor ka po sa SSS at nanganak ka. Yun po yung tinitignan dyan. Regardless sa legitimacy ng bata. And ito po itong susunod na sasabihin ko, ito yung pinakamagandang feature. Ito yung isa sa pinakamagandang feature ng expanded maternity leave benefit. Regardless po sa frequency ng panganak. Ibig sabihin, only po yung maternity leave benefit. Kahit ilang beses kang manganak, makaka-claim ka po ng SSS maternity leave benefit provided na ma-meet mo yung mga qualifying conditions. So diretso tayo ngayon sa qualifying conditions. Ano po yung mga qualifying conditions under sa SSS maternity benefit in relation sa expanded maternity leave law? So dapat pag employed po ang female member, dapat nakapag-notify po siya through her employer. Pag self-employed naman or voluntary contributor ng SSS ang female member na nanganak, dapat nakapag-notify din po siya through her website account. So importante po lang ngayon na dapat talagang meron po tayong lahat ng member ng SSS, mapababae man o mapalalaki, dapat talagang merong website account kasi diyan na po lahat kiniklaim, diyan na po yung halos lahat po diyan na po fina-file ang mga benefits ngayon. Number 2, qualifying condition. Dapat meron pong at least 3 months of contribution within the 12-month period before ng semester ng panganganak niya. Yung 3 months na contribution, minimum lang po yun. Dapat
para ma-maximize mo po yung yung benefit sa SSS maternity leave, dapat meron ka pong at least meron kang 6 na contribution within the 12-month period before ng semester ng panganak mo para ma-maximize mo yung benefit. So after ng qualifying conditions, punta tayo dun sa pangatlo na talking points. That is, ano po yung mga benefits and enhancement under sa sa expanded maternity leave law. Ngayon ang childbirth po ngayon, pag live childbirth, ang leave na po ngayon, maternity leave ngayon is 105 days. May additional po na 15 days pag ang nanganak na babae is as solo parent, So from 105 magiging 120 days po yung yung compensable period mo sa maternity benefit pag ikaw ay solo parent, Pero dapat magpakita ka po ng pag solo parent ka, dapat magpakita ka po ng proof na na ikaw ay solo parent. Meron pong ID yun na yung mga solo parent, merong ID yan tsaka registration sa sa DSWD na na solo parent sila. So, pag naman po yung mga nakunan naman po tsaka emergency termination ng pregnancy, ang leave benefit na pwedeng maklaim diyan is 60 days po, So, ulitin natin, 105 days po sa yung normal childbirth. Pag normal childbirth at solo parent po yung yung babaeng nanganak, plus 15 days po, so magiging 120 days. Pag naman po, pag yung nakunan or emergency termination ng pregnancy, po siya, 60 days po yan. So may feature pa po itong SSS maternity leave benefit under the expanded maternity leave law na pwedeng magpadagdag pag ang babaeng nanganak is pag ang babaeng nanganak ay employed, pwede pa po siyang magpadagdag ng additional 30 days na leave. Pero yung additional 30 days na leave, hindi na po hindi na po paid benefit yun. So, yung additional 30 days na yun, ay ipapaalam mo sa employer mo, parang additional period of time mo nilang po yun para para makapag fully heal and recover yung katawan ng babaeng membro ng anak. So, hindi na po yun yung ulitin ko, yung plus 30 days na leave, hindi na po compensable yun. Ang next additional benefit at saka enhancement nito is yung tinatawag na full pay. Applicable po ito, yung full pay is applicable sa mga yung mga nanganak na babae na employed, So full pay. Magkakaroon po ng salary differential ang isang female employed worker pag mas mataas po sa maximum ceiling sa computation ng benefits yung niya, yung actual salary niya sa sa kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Kasi ang computation kasi sa benefits may maximum ceiling po yan ng salary credit. Hanggang 20,000 lang po yung maximum ceiling ng computation ng ng mga benefits sa SSS So kung mas mataas pa diyan yung actual salary ng ng female member sa company na pinagtatrabahuhan niya, magkakaroon po ng salary differential. Babayaran po yan ng company pa na pinagtatrabahuhan niya. Pero hindi po lahat ng mga employer ay obligadong magbayad ng salary differential. Meron pong mga diyan, merong mga exempted na ng mga businesses diyan. Una, ito yung mga exempted, yung hindi pwedeng maobligang magbayad ng salary differential. Yung mga service and retail establishments na not more than 10 yung empleyado nila. Yung mga small business enterprise na ang capital nila is not more than 3 million. Number 3, yung mga distress establishments. Yung ibig sabihin, yung mga hirap na negosyo o nagkakaroon ng kalugihan na negosyo. And number 4, yung mga employer na meron ng binibigay na equivalent or mas mataas pa dun sa sa na-avail yan expanded maternity leave law. So hindi po hindi pwedeng i-compel yung mga types ng employers na ganun. Pero ang mga types ng employers na ganyan, dapat humihingi po yan ng nag-a-apply ng exemption sa DOLE every year. Fina-file po nila yung exemption at the first quarter of every year para para ma-exempt sila dun sa sa pagbabayad ng salary differential sa sa maternity leave law under the expanded maternity leave law. So tandaan po yun hindi lahat ng employer ay obligadong magbayad ng salary differential.
Ano pa po yung mga additional feature dito? Ang additional feature nito pag sa ano is pwede pang mag-allocate ang female member ng ano leave credits para sa ano niya, sa asawa niya or yung alternate caregiver. Pwede siyang mag-allocate ng 7 days para sa asawa niya na employed din in the, ano, na employed din na ano na para maalagaan mo siya or yung alternate caregiver niya. Pwedeng mag-allocate doon sa allowed leave credits na sa maternity leave benefit ng 7 araw para maalagaan siya. So magkano po yung ano yung paano po yung pagbabayad and magkano yung ano yung pwede mo makuha under the ano SSS maternity leave benefit ngayon. So ang maternity leave benefit kasi ang computation niyan is 100% ng ano ng daily salary credit ng isang ano female member ng SSS ano times the number of yung number of days ng maternity leave benefit niya. So in short, yung average daily salary credit mo times 105 or 120 days pag pag female member ka. So bibigyan ko po kayo ng ng sample. Pag halimbawa ang reported na salary credit mo sa sa SSS is 20,000. Ang pwedeng mong maklaim diyan is pag 105 days yung maternity leave benefit mo is mga 70,000 po 'yan. Ang amount ng maternity leave benefit mo. Pag solo parent ka naman, siyempre plus 15 days doon, magiging mga 80,000 yung pwedeng maklaim. So mataas po malaki-laki din po yung makiklaim ng ng sa SSS maternity benefit. So up to 70 or 80,000 depende kung solo parent ka. So paano po yung ano po yung prescriptive period sa pagfa-file Ito yung number 4 na talking point natin. Ang maternity leave benefit ay pwede mong i-file hindi lalampas sa 10 taon So 10 years pwede mo pa ring i-claim 'yon yung SSS maternity leave benefit mo after giving birth So pero wag naman ganoon, wag naman katagal. Siyempre pag mga naman kini-claim naman kaagad yan. So meron pa rin mga kaso na lang tumatagal din Yung iba siguro nakakaligtaan or simply baka nila hindi pa nila kailangan yung benefit. So pero bihira lang yung mga na-experience namin sa office na gano'n. So last is paano mag-file ng maternity leave benefit. Yung una kanina diniscuss ko, dapat mag-notify ka muna So pag natapos may notification at nanganak ka na, ipa-file na yung maternity reimbursement. Pag employed po yung female member through her employer na po ang magpa-file. Ito ay online po yung filing diyan through the SSS website. The same din po pag self-employed or voluntary contributor sa SSS yung female member, sa website account din po niya. So online po 'yan. So importante po na meron tayong website account and meron tayong disbursement account na nai-enroll sa natin sa website account. Yung sinasabi nilang DAEM. Importante po 'yun yung disbursement account sa SSS kasi hindi po tayo makapag-proceed sa pagpa-process ng benefit nyo pag wala po kayong disbursement account. So yun po. I hope may napulot po kayong information sa discussion ko po ngayon tandaan po natin mag-member tayo sa SSS kasi magandang merong membership sa SSS para sa mga pangyayaring di inaasahan or inaasahan naman meron pong aasahan meron kang aasahan at meron ding merong fallback ang iyong pamilya Magandang araw po sa inyong lahat and see you sa next video. Thank you po.